guys! Welcome to my vlog. Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano natin malaman online kung magkano yung makukuha yung maternity benefit sa SSS. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Kaklik nyo ng member. Ayan, so input your user ID and password. Ayan, so lagay natin yung user ID and password natin. Ayan, andyan na yung user ID and password. Ngayon, dito sa my box, click nyo lang yan. And then, pag may color green na check na, click nyo lang itong sign in. As you can see, nasa home na tayo, nakapag-login na tayo. Ngayon, click lang natin itong inquiry. Pagka-click nyo ng inquiry guys, ng isang beses, click nyo lang din ulit. Ayan. And then, lalabas na yung mapagpipilian. So, under inquiry, makikita nyo yung pangatlo, eligibility. Ayan. So, click nyo yung eligibility. Ayan. So, click nyo yung eligibility. Pag-click nyo ng eligibility ulit guys, click nyo lang ulit yung itong self-employed or voluntary maternity. Ayan, so click nyo yan, self-employed or voluntary maternity. Yung pangatlo, pinakababa. Ayan. So dito guys, nakalagay to inquire for maternity benefits, please enter the required information. So halimbawa, kung kailan kayo makukonfine at saka kung kailan yung delivery date nyo. So estimation lamang yan. So halimbawa, manganganak kayo ng makonfine kayo this year October kayo manganak. Ayan, so gawin nating October. Ayan, so gawin nating October 14, ayan, so October 14, and then your delivery date, ganun din, lagay natin, or halimbawa, October 15, ayan, so depende na yan sa inyo kung, dahil ang delivery date is just a estimation, ayan, so estimation lamang yan, ayan. So, nalagay na natin yung confinement start, delivery date. So, guys, kung ano yung nasa ultrasound niyo na EDD or kung estimation ng doktor or ng ultrasound niyo kung kailan kayo manganak. So, yun yung ilalagay nyo dito. So, estimation lamang ito. So, ito din talaga yung makukuha yung amount kung magkano. Ayan. So, ayan, may delivery number na 1. Then, delivery type. So, click lang natin ito. Select delivery type. Ayan. Then, dito, ito yung mapagpipilian. Normal, cesarean, abortion, miscarriage, normal, cesarean, for solo parent. Ayan. So, kung kayo ay solo parent, guys, so of course, dapat ang pipiliin nyo is normal, cesarean, solo parent. So, dahil pag one solo parent is may dagdag kayong benefits na makukuhan kay SSS. So, halimbawa, dapat ang makukuha nyo is 105 days. So, dadagdagan ni SSS yan for 120 days. So, mas malaki ang makukuha ninyo kung kayo ay solo parent. Ayan. So, for example, hindi naman kayo solo parent. So, normal. So, click nyo lang itong normal. Ayan, nalagay na natin lahat ng mga required na pipil upan natin. So, dito sa baba, click na natin itong submit. Ayan. So, dito guys, scroll nyo lang pababa. Ayan, scroll nyo lang pababa. And then, dito makikita nyo kung magkano yung benefit na makukuha ninyo. Ayan. So, nakalagay dito is 21,875. So, guys, yan yung makukuha nyo. 21,875. So, nandyan din kung ilang days, number of days claim, at saka kung magkano yung daily maternity allowance niyo. So, a total of, ganito na yan, 21,875. So, ayun lang guys, kung paano malaman kung magkano nga ba ang makukuha nyong maternity benefits sa SSS. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching!